Hello everybody. Paano ba mag-apply ng PCO accreditation sa DNR Environmental Management Bureau? I am Engineer Jeric Picasso. Thank you for listening. Sa pag-apply po ng PCO accreditation sa DNR Environmental Management Bureau, kailangan niyo pong pumunta dito sa pco.emb.gov.ph Pollution Control Officer Accreditation System. Dito po kailangan gumawa tayo ng account, kaya tayo po ay magsa-sign up. Sa pag-sign up po ng account, lalagay natin dito ang ating personal email. For example, juan@gmail.com at yung atin pong desired password. We provide our desired password here. Magagamit po ito sa pag-login natin sa ating PCO accreditation system application account. We have here, I agree to the terms and condition. Check lang natin yan and then click register. So kapag po na-push natin yung button na to, na-click natin ito gamit ang mouse, makaka-receive po tayo ng notification from DNREMB dito sa ating registered email to activate our account para makapasok tayo doon mismo sa system sa pag-apply, no? Kailangan i-activate yung ating account. So assuming na click na natin yung register and then naka-receive na kayo ng link from DNREMB to activate the account, na-click nyo na yon, na-activate nyo na, pwede na kayong pumasok sa system. So dito po sa PCO accreditation system, lalagay natin dito yung activated email and then yung ating password. So kapag po na-input natin yan, makakapasok na tayo ngayon sa ating platform. Opo. So once na nakapasok na kayo sa platform, we can now apply for PCO accreditation. Pero kailangan po masiguro natin na kumpleto na yung ating mga requirements bago tayo pumasok dito sa system para tuloy-tuloy lang. At isa sa kailangan nating kumpletuhin dito sa PCO accreditation application dito po sa application online. So we have here the region kung saan tayo located. So halimbawa, Calabarzon at yung pong name of establishment, hanapin lang natin dito yung ating establishment name. Para makita natin dito yung name ng establishment, kailangan ang ating company profile ay registered dito sa company registration system. So kapag hindi po rehistrado dito, hindi natin makikita ang ating establishment name dito sa ating mga drop-down list. Okay? So select nyo lang dito yung yung establishment name, no? So for example, yung nakikita natin dito, ito halimbawa lang po. Select natin the name of the website. Kung walang website, not applicable. The nature of the business of the establishment. So ito po, pipili tayo dito base sa type of project natin. Halimbawa, piggery, poultry, o animal production. So, iba't iba pong nature ng business dito. Okay? So, halimbawa, restaurant, no? Yan. Then we also have the category of the establishment. We select category A or category B. So sa ibang pagkataon, discuss natin yung
categorization ng establishment. So we select, for example, category A, the telephone number ng ating establishment. Kung wala, type not applicable. The employment status of the PCO, whether ito po ay full-time or others, but I do recommend full-time. And then the current position, for example, a supervisor. And the number of years in current position, for example, 5 years. And we will upload the necessary attachment for the application of accreditation, the appointment letter as PCO, the certificate of employment, and the notarized affidavit of joint undertaking of the PCO and the managing head. At pagka na-provide natin yung mga attachment, then we can now submit our application. So tayo po ay nakapag-submit na ng ating application, and then antayin na lang natin yung evaluation po. At makikita natin yan dito sa atin pong inbox kung may mga comment, kung kailangang i-comply, at kung meron pong babayaran na tayo, kung kailangan na magbayad, makikita natin dito yan sa application button. Okay, so thank you very much for listening. Kung gusto niyo pa mapanood na iba pang mga videos tungkol sa environmental compliance, tutok lamang. Thank you very much, and protect the environment, protect life.